Magandang araw mga Mapster. For this episode, ang pag-usapan natin, 5 common mistake ng mga bike commuters or ano yung mga 5 pagkakamali ng mga bike commuters. When I say bike commuters, sila yung mga araw-araw ginagamit yung bisikleta nila, whether pang commute, whether pamasok sa trabaho, or ginagamit mismo sa trabaho, pambili sa palengke, pambili ng pandesal. Ito yung mga naobserbahan ko na madalas na maling ginagawa nila. So tara, pag-usapan natin yan at ibibigay ko sa inyo ang 5 common mistake ng mga bike commuters. Magandang araw mga Mapsters! Welcome sa another episode ng ating vlog. So for this episode nga, ang pag-usapan natin is yung 5 common mistake ng mga bike commuters. So ako rin is bike commuter din. Ito yung mga naobserbahan ko sa araw-araw na pagbabike ko. During the time nung may bike shop ako, meron din akong commuter bike. Kung pina-follow niyo ako, alam niyo yan. And ngayon, I'm also considering building another commuter bike na pwede kong gamitin araw-araw pang bike commute. So aside sa mga bisikleta na lagi natin ginagamit, katulad na itong nasa likodan ko, yung aking mga road bike, maganda is meron din tayong commuter bike na pwede natin gamitin pang commute. Yung tipong hindi masyadong mahal and simple lang yung setup niya, hindi kayo masyadong matatakot na manggasgasan, and hindi kayo masyadong matatakot na iwan sa parking lot. So ano nga ba yung mga common mistakes na nakikita ko, or ano yung mga madalas na nakikita ko sa mga gumagamit palagi ng bisikleta at yung mga nagbabike commute na dinadala sa bike shop ko yung bisikleta para ipaayos. So gusto ko i-share sa inyo to. Ang intention ng video na to is para mas maunawaan natin yung mga maling ginagawa and maiwasan natin to, at also ma-share din natin yung information sa iba pang mga nagbabike commute. Lalo doon sa mga kapadyak natin na napaka-importante sa kanila ng kanilang bisikleta sa araw-araw. Madalas to nakikita ko rin to sa mga construction worker na may mga pagkakamali din silang ginagawa sa bisikleta nila, and hopefully makarating sa kanila itong mensahe na to. So kung sa tingin nyo meron mga dapat makaalam ng video na to, please share nyo itong video na to para malaman din nila. So okay, umpisa na natin. Una sa 5 common mistake ng mga bike commuters. Unang-una, gumagamit ng kadena ng motor or motorcycle chain. So marami ako nakikita nito, and even dinadala sa bike shop ko dati. Kahit yung mga Japan surplus na bike, nilalagyan nila ng pinaglumaang kadena ng motor yung bisikleta. Sabi nga nila, mas matibay, hindi kayang putulin, hindi basta-basta natatanggal sa pagkakakabit. Para sa akin, malito kasi mas makapalaki yung gastos in the long run. Dahil pati yung mga sprocket nyo at pati yung mga chainring nyo, kakainin itong kadena na to. So hindi nga siya masisira, pero mas mapapalaki yung gastos nyo, mas marami kayong papalitan. Kung may problema kayo sa kadena, lagi natatanggalan, ito ay sa kadahilanan na hindi lang yun ang problema, hindi kadena yung problema. Maaring yung setup nyo mismo sa bisikleta nyo, yung problema, kaya lagi kayo natatanggalan ng kadena. And hindi rin naman totoo na madaling maputol yung mga kadena ng bisikleta dahil sobrang kapal na rin naman ng mga ito. Siguro kung mapuputulan kayo ng kadena, it's either mali yung pagkakalagay ng kadena, hindi gumamit ng tamang tool, pinukpok lang ng martilyo yung pin, or masyadong mabigat yung gearing nyo para sa binubuhat nyo. Common to sa mga gumagamit ng sidecar or yung mga cargo bike na may hinihila, or yung mga trailer na bakit napuputulan sila ng kadena. It's because sobrang mali yung gearing, masyadong porsado yung kadena, masyadong mabigat padyakan. Instead na maipagulong yung gulong is napuputol siya. Pero rare naman yung case na yan dahil may mga tamang kadena talaga para dyan. Kung single speed lang itong mga to, katulad dun sa mga sidecar, pedicab, meron namang mga makakapal na kadena katulad ng mga pang BMX na hindi nyo talaga kayang putulin yan. It's just mali lang yung gearing or hindi align yung sprocket tsaka yung pinaka chainring. So huwag kayong gumamit ng kadena ng motor dahil unang-una mas mahal yan kung bibili kayo ng pang motor para ilagay sa bisikleta. Hindi naman talaga magiging effective yan, or magagana siya pero kayo rin yung mahihirapan. Isa pa sa dahilan dyan is bigat siya padyakan. Bakit siya magiging mabigat padyakan? Dahil yung kadena is isa yan sa gumagalaw na part sa ating bisikleta na napaka-importante. Kung lalagyan niyo ng pang motor, hindi magiging efficient yung pagpadyak nyo, mas madali kayo mapapagod, mas mahihirapan kayo. Lalo na kung araw-araw yung papadyakan, kung gagamitin nyo to sa mga pedicab or sa mga pang-commute nyo papunta sa trabaho. Pangalawa sa 5 maling ginagawa ng mga bike commuter is yung pagtatanggal ng preno. Huwag natin pag-usapan yung fixed gear. Iba yung reason nila. Kasi ako naka-fixed gear din ako dati. Let's just talk in general sa mga nagbabike commute na pangkaraniwan to sa mga kapadyak natin na nagtatrabaho sa construction. Hindi nila pinapagawa yung preno or hinahayaan lang nila na walang preno yung bisikleta nila. So minsan talagang hinahayaan lang nila, nasira na kasi yung preno, so hindi nila gagawin, hindi nila paparepair. Pero napaka-importante ng preno. When you say preno or brakes,
napaka-basic niyan. Kailangan mo ng paraan para bumagal yung bisikleta or para tumigil to. In case of emergency na biglang may lumabas sa sasakyan or biglang may parating na mabilis sa sasakyan, kailangan nyo magpreno or kailangan nyo makabrake agad-agad. Yung iba kasi ang dahilan nila, mabagal lang naman ang andar ko, pwede naman paahin, pwede naman pigilan ng paa. It will work, pwede, pero mas maganda sana kung may preno kayo dahil mas makaka-andar kayo ng mabilis and hindi kayo mag-aalala na hindi kayo makakatigil kapag masyado kayo mabilis. So iniisip natin na mabagal lang naman tayo, pero sa totoo lang yan, mas bibilis yung pagpunta natin sa pupuntahan natin kung may preno yung bisikleta natin dahil mas magiging mabilis yung andar ng bisikleta at hindi kayo kakaba-kaba na kapag may konting dumaan lang, kailangan nyo ibaba yung paa nyo, tumigil sa pagpadyak. Unlike na may preno kayo na makakapreno kayo anytime. No? So common to sa mga kapadyak na natin na medyo tinitipid yung bisikleta nila, hindi na lang sila nag-i-install ng preno. Pwede nyo i-consider dito is yung mga coaster brake or ibang choice ng preno. Hindi naman kailangan talaga na sobrang mamahaling preno. Kahit yung mga lumang klase ng preno nag-work naman yan. Kahit pa rim brake, okay din yan. Basta kailangan may preno kayo. Pangatlo sa common mistakes na ginagawa ng mga nagbabike commute is maling klase ng bisikleta. When I say maling klase ng bisikleta, marami ako nakikita gumagamit ng bike na pambata, yung 16 lang yung gulong. I'm not sure kung choice nila yon or yun lang yung meron sila. Pero yung iba talagang yun ang pinipili nila na bilhin. Instead na bumili sila ng tamang bike na nasa tamang size. Yung iba naman ginagamit nila is yung pang BMX. Yung BMX okay naman siya pero may mga BMX na panlaro lang na medyo hindi komportable siya gamitin pang bike commute. So syempre anong tendency niyan? Mas mahihirapan kayong mag-commute, mas magiging mabagal yung andar nyo, mas magiging effort yung pagpadyak nyo, and makakadagdag to sa pagod. So syempre isipin nyo na lang kung papunta pa lang sa trabaho, pagod ka na, hindi mo talaga may enjoy yung pagko-commute or pagbabike commute. Most likely, babalik ka sa dati mong ginagawa, yung paggamit ng sasakyan or pag-aim na bumili ng motor or kung ano pa man. Minsan, masyado tayong nagtitipid, nag-e-end up na mas napapagastos pa tayo dahil mali nga yung bike na binili natin, kakatipid natin. Para sa akin, isa sa mga okay na bisikleta na mabibili natin is yung mga Japan surplus or mga used bike na nasa tamang presyo. Marami namang available dyan. Meron akong vlog na ginawa dyan. Click nyo lang din yan link sa taas kasi makakatulong sa iyo magkakaroon kayo ng idea. Ano yung mga bike na sobrang mahal or overpriced and ano yung mga bike na pwede yung gamitin pang bike commute na magiging pang matagalan. And since nasabi ko na nga rin yan, isa pang pagkakamali or yung pang-apat sa common mistakes sa mga bike commute is yung maling bike fit or mali yung fit ng bisikleta sa kanila. Minsan, dahil nga mali yung choice ng bisikleta, masyadong maliit sa kanila yung bisikleta, hindi nila naiisip na yung bike fit. Pag hindi tama yung fit ng bisikleta sa inyo, hindi kayo magiging komportable sa pagbibisikleta. Again, isa sa goal ng video na to is ma-enjoy nyo yung pagbibisikleta or yung pagbabike commute nyo papunta sa trabaho or sa kung anumang paraan nyo ginagamit yung bisikleta. Kapag mali yung fit ng bisikleta sa inyo, most likely mahihirapan din kayong pumadyak. Minsan naman, konting adjustment lang yan, hindi lang nila alam kung paano yung gagawin. Malaking bagay yung magagawa ng konting adjustment ng upuan kasi mas magiging komportable tayo, mas magiging relax, and mas may enjoy talaga natin yung pagbabike commute natin or yung paggamit ng ating bisikleta in general. So panliman sa mga common bike commuting mistakes is yung paggamit ng suspension. So again, ito naman opinion ko lang, pero kung yung bike nyo is may suspension or full suspension pa, nasa inyo naman yan. Sa akin kasi, ang nakikita ko sa market is kapag bumili kayo ng bike tapos ang purpose nyo is pang commute, minsan bebentahan kayo, eto naka-air shock na siya or naka-suspension na sa frame. Kung medyo budget lang or limited lang yung budget nyo sa bisikleta, pampamahal lang to para sa akin or this is something na hindi nyo talaga kailangan. Kasi hindi nyo rin magagamit sa off-road unless nasa off-road kayo dadaan pag nag-bike kayo, papunta sa trabaho. Pero kung malaking gulong kayo or naka 29er kayo, I believe kayang-kaya nito mag-light trails man lang na hindi kayo mapapagastos ng malaki or mapapasobra yung budget nyo sa pagbili ng pang-commuter na bike. No? Lalo na yung mga suspension sa frame, kung ang presyo ng buong bike is nasa 10,000 tapos full suspension siya, I wouldn't consider it buying para sa bike commute purposes kasi for sure, madaling masira yung mga suspension nun. Eventually, babagsak siya, baka sasabihin nyo, ayos, tatanggalin nyo na lang or papalitan nyo ng bago, na later on, mas magiging gastos, mas magiging hindi komportable sa inyo yung bisikleta.
Again, ang purpose ng video na to is para ma-enjoy nyo at mas magustuhan nyo yung pagbabike commute. Paano nyo magugustuhan ang pagbabike commute or pagbabike papunta sa trabaho or papasok sa trabaho kung hindi nyo nag-enjoy yung bisikleta nyo or laging may problema yung bisikleta nyo. Isa pang reason para sa akin kung bakit hindi ko gusto yung suspension sa mga pang-commute na bike is nakakabagalan din to. So kapag pumapadya kayo, there will be times na kakainin ng suspension nyo yung power na binibigay nyo sa bisikleta. So pag pumapadya kayo, sasabay yung spring, ang mangyayari niya, nakakabagal and hindi siya nagiging efficient. So pag pang-commute, maganda yung walang suspension, rigid lang talaga siya, and dun magiging mas mabilis yung bisikleta nyo, mas mabilis kayo makakarating, hindi kayo masyado mapapagod, magiging magaan lang para sa inyo. So yun yung 5 na common bike commuting mistake na nakikita ko na ginagawa ng ating mga kapadyak gamit ang kanilang bisikleta. But then again, obserbasyon ko lang to bilang dating may bike shop, bilang dating owner ng Lawrence Cycles. Yun yung mga common na nakita ko na challenges sa mga nagbabike commute. No? Para sa akin, hanggang ngayon sa market, iilan lang yung mga available na pang bike commute na bisikleta. Example ko dyan is yung Sunpeed, meron silang magandang bisikleta pang bike commute. Meron din ang Giant. Meron pang mga ibang brand na alam ko naglabas din ng mga pang bike commute na bisikleta. Pero hindi to naging makagat sa market. Unang-una yung presyo, medyo mas mataas siya. Kung akong tatanungin nyo, personally gusto kong magkaroon ng bisikleta sa market na available na pang bike commute. Yung may enjoy ng gamitin ng lahat, kahit na sino. Kahit mapababae o lalaki, tama yung size niya, fully adjustable. Para sa akin, perfect yung coaster brake kasi hindi mo na kailangan tong i-maintain ng madalas. Hindi siya madaling masira, na ready na siyang lagyan ng basket para sa mga gamit or pang araw-araw na bitbitin or yung mga lagayan ng pinabili natin. So ngayon sa market, walang available na ganito. Sana dumating yung time na magkaroon ng available sa market na nasa price range na around 5,000. Na sa tingin ko tamang presyo para sa isang affordable na bisikleta na kung sakaling magkakaroon is maraming makikinabang, dadami yung magbibisikleta. If dadami ulit yung magbibisikleta, dadami ulit yung mga infrastructure para sa bisikleta. Mas magiging okay sa mga bike commuters yung mga lansangan natin kung maraming magbibisikleta. Sa ngayon kasi akala nila walang gumagamit ng bike lane pero sa totoo lang is walang traffic sa bike lane kaya yung mga bisikleta dumadaan lang dire-diretso. So sana pag maraming pang gumamit ng bisikleta, mas maraming maka-appreciate, baka mas maraming mapapaisip na mag-shift sa pagbabike commute. Lalo na kung ang layo ng trabaho nyo is less than 15 kilometers, napakadali lang yan. Some commuters kayang-kaya nga kahit 20 or 40 kilometers one way yung papunta sa trabaho nila at sinatsaga nila mag-bike commute. And again, opinion ko lang naman to, pwede nyo namang gamitin kung ano yung bisikleta na gusto nyo, kung ano yung bike na meron kayo. Para sa akin, ito yung opinion ko na mag-i-improve sa pagbabike commute natin. I hope dumating yung araw na lahat ng bahay ay merong bisikleta na pang-commute or yung pwede nilang gamitin anytime na nakasabit dyan, hindi man lang gamitin araw-araw pero at least kino-consider nila na mag-bike commute maminsan-minsan. Isa yan sa goal ko, kaya rin nagustuhan gumawa ng mga content or gumawa ng mga ganitong klaseng video para ipalagana pa yung pwede pala na mag-bike commute or pwede pala magbiyahe gamit ang ating bisikleta. So that's it for this episode. Thank you everyone for watching. Salamat pa rin sa lahat ng mga members ng ating YouTube channel. Ayan, sila yung mga alamat, mga magigiting na nag-subscribe, nag-follow, at nag-join sa membership ng aking YouTube channel. Thank you everyone for watching. Don't forget to like and subscribe. Go vegan!